Ano ang fiberglass at paano ito ginagawa? Kamusta mga engineering lover? Naisip mo na ba kung paano ang mga materyales na mukhang marupok tulad ng salamin ay nagiging sobrang tibay na kayang palakasin ang mga kotse, barko at kahit mga wind turbine? Sa likod ng kabalintunaan na ito ay ang fiberglass, isa sa pinaka-versatile na materyales sa modernong industriya. Ano ang naglalarawan sa composite na ito at anong mga prosesong kemikal at pisikal ang gamit sa paggawa nito? Pero una sa lahat, ano nga ba ang fiberglass? Ang fiberglass, na technical na tinatawag na glass fiber reinforced polymer o glass fiber reinforced polymer ay isang composite na material. Binubuo ito ng dalawang bahagi, glass fibers, na bilang pampalakas at isang polymer resin bilang matrix. Ang mga fiber na may diametro na mula 5 hanggang 25 mikrometro, mas manipis kaysa sa hibla ng buhok, ang nagdudulot ng mekanikal na tibay at tigas. Ang resin na karaniwan na polyester, epoxy o vinyl ester ang nagsisilbing pandikit, nagkakalat ng karga at nagpoprotekta sa fibers. Paano nagsimula ang fiberglass? Hindi na bago ang ideya ng pagpapatibay ng materyales gamit ang fibers. Noong ika-18 siglo, nagsimula ang mga Pranses ng eksperimento sa glass thread para sa tela, ngunit lumago lang ang industrial technology noong taong 19 at 30 sa pamumuno ng Owens Corning Fiberglass Corporation. Sila ang nagpaunlad ng paraan para sa malawakang paggawa ng tuloy-tuloy na fibers para sa thermal insulation. Ang mahalagang pag-usad ay dumating nang maunawaan nila na ang ayos ng fibers sa resin ay maaring makaapekto sa mga mechanical na katangian, isang prinsipyo na nananatiling mahalaga hanggang ngayon. At paano nga ba ginagawa ang fiberglass? Ang proseso ay may dalawang pangunahing hakbang, ang paggawa ng fibers at pagbubuo ng composite. Ang pangunahing hilaw na material sa paggawa ng glass fibers ay silica mula sa quartz sand. Upang mapababa ang level ng pagkatunaw at maiayos ang mga katangian, dinadagdagan ito ng mga mineral tulad ng apog na nagiging calcium oxide, alumina para sa resistensya sa chemical, at boron oxide na nagpapababa ng lagkit ng tunaw na salamin. Ang halo ay tinutunaw sa hurno sa mga 1,400 Celsius na nagiging likidong salamin. Pagkatapos, dumadaan ang material sa mga bushing, mga platinum plate na may maliliit na butas. Sa mechanical na tension, dumadaloy ang salamin sa mga butas at nabubuo ang tuloy-tuloy na hibla na agad pinapalamig ng tubig. Mahalagang detalye na ang bilis ng paghila ay umaabot ng 3,000 metro kada minuto, at ang biglaang pagpapalamig ay pumipigil sa crystallization, pinananatili ang amorphous na estruktura ng salamin. Bago i-roll, yung mga hibla ay nilalagyan ng coating or size na nakabatay sa silanes. Pinapalakas ng treatment na ito ang pagdikit sa resin at nagpoprotekta ito laban sa gasgas. Sa paggawa ng composite, pinagsasama ang fibers sa anyo ng roving tela o banig sa resin. Isang karaniwang paraan ay ang hand layup at ganito ito gumagana. Ang isang hulmahan ay pinapahira ng pangtanggal ng hulma at nilalagyan ng isang patong ng tinatawag nating gel coat o kulay na dagta para sa finishing. Mano-manong nilalagay ang mga fiber at binababad sa resin na nakatalyze sa methyl ethyl ketone peroxide na nagsisimula ng paghilom. At ang paghilom ay nangyayari sa pamamagitan ng thermoactivated na polymerization na bumubuo ng matitibay na 3D na mga network. Naglalabas ng init ang exothermic na reaction mula 100 hanggang 150 degc. At ang kinetics nito ay sumusunod sa Arrhenius na modelo ayon sa formula sa screen kung saan ang K ay ang reaction constant, AE ay ang pre-exponential factor, EA ang activation energy, R ang gas constant, at T ang temperatura sa Kelvin. Ang mga automatikong proseso tulad ng putrusyon para sa mga profile at filament winding para sa mga cylindrical na tangke ay gumagamit ng kontroladong tensyon para ihanay ang mga hibla at mapalaki ang direksyonal na tibay. Ngayon, bakit nga ba napakatibay ng fiberglass? Ang sagot ay nasa synergy ng mga sangkap. Ang matitibay na SiO-Si na bond o siloxane bridges ang sumusuporta sa tensile loads.
Tumitibay ito habang lumiit ang diametro ng fiber dahil nababawasan ang surface defects. Ang dagta ay nagpapasa ng tension sa fibers at pumipigil sa compression. Ang interface ng hibla at dagta na pinalakas ng silano ay pumipigil sa delamination o pagkakahiwalay. Sa mikroskopikong antas, kapag may karga, kumakalat ang mga bitak sa dagta, ngunit pinipigilan ito ng mga hibla sa pamamagitan ng crack bridge na nagpapakalat ng enerhiya, saan ginagamit ang mga hibla ng salamin. Ang mga gamit nito ay napakaiba-iba, ginagamit sa mga katawan ng bus, tangke ng gasolina at mga elisi ng bangka. Dahil maganang material na babawasan ang konsumo ng enerhiya. Magagamit din ang mga ito sa wind turbine blades, anti-corrosive na tubo para sa tubig at chemical, at pati sa surfboard at pamingwit. Ang mga nasusukat na datos ang nagpapaliwanag kung bakit ito ang pinipili dahil mayroon itong densidad na humigit kumulang 2 gramo bawat sentimetro kubiko, ngunit may natatanging lakas na tinatawag na specific strength na lakas batay sa densidad. 10 beses mas mataas kaysa carbon steel at may natural na electrical insulation. Paano ikinukumpara ang fiberglass sa ibang materyales? Totoo, natatangi ang fiberglass sa mga materyales na pang-istruktura. Binabalanse nito ang mga katangian na hindi maabot ng metal at ibang composite materials. Kumpara sa carbon steel, nag-aalok ito ng 4 na beses ng density ng bakal. Bukod sa resistensya sa kalawang, hindi na kailangan ng pagpipintura o galvanisasyon sa mga lugar malapit sa dagat o kemikal. Gayunpaman, ang modulus ng elasticity nito ay 5 beses na mas mababa kaysa bakal, kaya limitado ito sa aplikasyon kung saan mahalaga ang matinding tigas, tulad ng sa mga biga na may malalaking agwat. Kung ikukumpara naman sa aluminyo, nananatili ang kalamangan nito sa antikalawang at mas mababa ng 30% ang halaga kada unit ng dami, ngunit dehado ito pagdating sa thermal at electrical conductivity, kaya hindi ito praktikal gamitin sa mga heat exchanger o electrical na bahagi. Mas mataas ang specific strength ng carbon fiber kaysa sa glass fiber. Sa gastos, mas mura ang glass fiber na $1 hanggang $5 kada kilo kumpara sa carbon fiber na 15 hanggang $150 kada kilo. Sa mga aplikasyon tulad ng wind turbines, nangingibabaw ang glass fiber dahil sa balanse ng gastos at tibay, kaya nitong tiisin ang cyclic loads na halos 80% ng carbon fiber pero 20% lang ng presyo. Mas inert ang mga chemical tanks sa asido kumpara sa mga metal alloy gaya ng stainless steel. Ako, halimbawa, ay gumagawa ng isang proyekto para sa isang planta ng chemical na gumagawa ng nickel at kobalto. Ginagamit ang sulfuric acid sa iba't ibang bahagi ng proseso. At dahil ang composition ng mga solusyong kemikal ay sobrang asido, karamihan sa mga tubo, tangke, at pati na rin ang lining ng mga containment basin ay gawa sa fiberglass dahil sa mababa nitong halaga at resistensya sa kalawang. Ang disadvantage ay nasa pagre-recycle dahil hindi tulad ng mga composite metal, ang resin ay nangangailangan ng komplikadong thermal na proseso sa paghihiwalay na nakakabawi lang ng 50 hanggang 70% ng fiberglass, sumasalamin sa daan-daang taon ng kaalaman sa agham ng materyales, mula sa pagtunaw ng silica hanggang engineering ng interfaces. Ang sikreto ay hindi lang sa material, kundi sa microscopic engineering na ginagawang matibay ang dating mahina. Habang umaasenso ang sustainable resin at pagre-recycle, patuloy ding umuunlad ang material na ito. Ngayon, hindi na lang ito kasangkapang pang-industriya, kundi bahagi na rin ng circular na ekonomiya. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na, i-like mo na rin at i-activate ang notification bell. O paano? Naiisip mo na ba kung gaano karaming kimika at pisika ang nakapaloob sa bangkang iyon o sa talim ng wind turbine? Anong iba pang gamit na gawa sa fiberglass ang alam mo? I-comment dito, gusto kong malaman. Dito sa gilid, may 2 option ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at pag-isipan maging miyembro ng channel. Salamat mga engineering lover, kita tayo sa susunod na video.